Professor, may nabanggit kayo, no? Narinig na rin namin yung panawagan ninyo sa ICI. Resource person na hanggang ngayon hindi pa lumalantad. Sino po ba sa inyong grupo ang gusto ninyo na ipatawag pa ng ICI na para sa inyo, isa ito sa key witness dito sa issue ng flood control, pero hanggang ngayon hindi pa rin na ipapatawag aside dun sa mga nauna na napatawag ng ICI? Sa tingin natin, no, yung binabanggit kahapon ng letter ni John Santander, no, may sapat na proof para ipatawag si Maynard Ngu. Kasi ulitin natin, 2022 pa lang ay nababanggit na yung pangalan niya related sa mga Marcos. So dapat at the very least imbitahan. Sige, 'di ba sabi nila walang power ang ICI na magpatawag talaga, hihilingin lang nila. Di subukan nila, no? Sabi nga nila hindi naman naka-televise ang hearing, so wala pa ring ma-violate na privacy or whatsoever. At uulitin natin yung lagi rin nilang ginagamit sa mga kritiko ng gobyerno. Kung walang itinatago, ay bakit sila matatakot na humarap sa ICI? O kaya kung ayaw nilang humarap, kung hindi nila mapaharap, hingan nila ng sinumpaang salaysay. So yan ang ilan sa mga pwede. At bukod dito, sa tingin ko, ang mga tao na pwede pang ipatawag ng ICI, lahat din ng mga senador at kongresista na nabanggit na mga naunang ipinatawag. Lahat ng sinasabi na tumanggap ng kickback, lahat ng sinasabi na malaon ay maaaring i-freeze yung assets dahil sa konektado sila sa mga nangyayari, dapat pinapatawag na yan ng ICI. No? At uulitin natin, sana naka-live. At the very least, yun, yung mga senador at kongresista na nabanggit yung pangalan, kailangan silang magpaliwanag sa ICI. I think kailangan bulat-latin na rin ng ICI yung tungkol sa mga campaign donations ng mga contractor sa mga kandidato. Kahapon or 2 days ago, ang COMELEC, in fairness, ay nagsabi na marami pa silang nakalkal na tungkol dito. No? Apparently, maraming kandidato pala sa national level, pati sa party list, ang tumatanggap from contractors ng donations. So interesado tayo sa sinasabi ng COMELEC at sa tingin ko, kailangan ng ICI, ipatawag rin nila isa-isa yung mga contractors na yon at yung mga senador at kongresista na nasa listahan ng COMELEC. Kaya related na panawagan sa COMELEC, ilabas na nila as soon as possible yung listahan na yan. Ang sinasabi kasi nila, i-confirm pa raw ng DPWH. Sa tingin ko, kahit ang COMELEC, kaya na nila i-confirm yun kasi nasa publiko naman ng datos sa database ng mga contractors ng DPWH. So basta may isang kontrata sa gobyerno, noon o ngayon, past or present contracts, contractor yan ng gobyerno. So dapat ilagay na nila yung sa listahan at isa publiko nila. No? Kasi lahat yan nagko-connecta sa isa't isa eh. Nagbibigay ng campaign fund sa mga contractors, di eventually, pag nanalo itong mga politikong to, itong mga contractors na to, namumunini na nakikinabang ng malaki sa mga kontrata. May mga initial reports na nga dyan ng Philippine Center for Investigative Journalism, di ba? Yung ginagawa ng PCIJ, dapat ang gumagawa nga niyan Ombudsman, COMELEC, at ngayon ICI. No? So, buti pa yung media, nagagampanan tungkulin. Itong ating mga ahensya, tila nagkukulang sa kanilang ginagawa. At ang nakakalungkot lang dito ay kung deliberate yung pagkukulang. Kasi ulitin ko, hanggat hindi naka-livestream ang hearings, hanggat mabagal ang mga patawag at laging napopostpone yung pagpapatawag sa key persons, ay magiging valid ang puna ng ating mga kababayan na parang cover up o whitewash ito. At kaya lang ginawa ay para makontrol yung script. No? At ayaw natin mangyari yan. Kasi pag kinontrol yung script, edi kaunti lang ang mapapanagot. Hindi mapapanagot ang mga mastermind. Ang panawagan natin, lahat ng sangkot, dapat managot. Kahit sino pa yan, kahit nasa palasyo, kahit nasa Senado, nasa Kongreso, at saan mang lupalop ng gobyerno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!
Maya tapat.